back to channel. This is Ride Theory. So today may pupuntahan tayo kasi may gagawin tayo dito sa ating 2019 Mio Sporty. So alam niyo, no, I don't know with you, no, kasi sa akin isa ang Mio Sporty, Yamaha Mio Sporty sa pinakamagandang design. So hindi ko naman sinasabing sa lahat ng scooter on this category is the best ang Mio Sporty, pero isa siya sa mga pinakamaganda ang design. Alam niyo nung una kong nakita yung Mio Sporty around 2006, basta ano pa ako noon high school pa ako noon nag-aaral ako, kasi nakikita ko tong Mio Sporty na that time parang bagong ano siya, ayan, medyo slant kasi yung kalsada. But anyway, no, bagong motorcycle pa lang siya noon. Yun yung ata yung version 2 na nakita ko, kasi meron na itong version 1 and meron na itong version 2, no? So ito na yung version 3 na Mio Sporty, na sa pagkakakilala ng iba, lalo din sa mga matatagal na sa motorcycle, is tinatawag nila tong Mio Salty. Bakit? Kasi pinaghalo na siya na Mio Soul sa likod, no? Kung makikita ninyo yung taillight. So yung taillight kasi ng Mio Sporty talaga, lalo yung version 1 at saka version 2, hindi ganito yung tsura. Okay, tapos Mio Sporty sa harap. So ang ginawa ng Yamaha dito sa kanilang version 3 is parang pinag-isa nila yung Mio Salty at saka yung Mio Sporty. Tapos tinangalan nilang Mio Sporty. Pero sa iba, ang tawag nila dito is Mio Salty. Pero pag tinignan niyo sa papel, ito ay Mio Sporty. And syempre sa Yamaha na din, dahil sila yung nag-design nito, Mio Sporty na din yung pinangalan. But anyway, no, gusto ko lang i-discuss. Baka kasi nagtataka kayo kung sino ako, lalo din sa mga nag-follow sa akin na totoong tao, no? Yung legit na tao, hindi bot. Okay. Ang pangalan ko dati is iCheck Moto. So dito ko na lang ipapakita. So yan. So pinalitan ko yung pangalan ko from iCheck Moto to Ride Theory. So bakit? Kasi mas gusto kong maging catchy yung channel natin, and also talagang ito lang yung pag-uusapan natin. It's all about motorcycle culture, reviews, kung magkakaroon man tayo ng reviews, and syempre yung mga rides natin, and also magkaroon din tayo ng onting kwentuhan din about sa pagmumotor, and siguro kung maisisingit natin yung mga personal lives natin, pwede nating ma-discuss dito, baka pwede nating ma-discuss. So ang gagawin natin today, magkakaroon tayo ng modification. Okay, papapalitan ko yung kanyang stock na tambucho. So as you can see, yung aking Mio Sporty is hindi na siya yung stock na itsura niya talaga. So may mga binago na ako dito. Okay, pinabago ko na din siya ng mags. So nakalimutan ko yung kung ano yung mags nito, kung anong tawag dito, at saan ko nabili. Siguro ilalagay ko na lang sa description, and also papakita ko na lang din sa screen kung saan ko nabili yung mags na to. And also pinapalitan ko na din siya ng suspension sa rear. So pinapalitan ko siya ng Öhlins. Actually itong Öhlins na to is premium copy lang, hindi siya yung orig na Öhlins talaga, pero okay na din. Kasi kung makikita ninyo, maganda yung kanyang itsura. Okay? So, ito yung agenda natin for today. Papalitan natin yung tambucho and yung kanyang suspension. Kasi kung makikita ninyo, gumagalaw. At tumutunog siya in every ride. Pag umaandar, tumutunog yan na malakas. So, may nag-advise sa akin na paayos ko daw siya. So, samahan nyo ako para mapaayos siya. Okay? So, ito yung seat. Pinapalitan ko na din yung seat. Hindi na ito yung stock seat niya. Okay? Nga pala, ito nga palang aking Mio Sporty. Nabili ko siya as second hand. So kasi, parang sa pagkakaalam ko, this 2026 or 2025 pa ata yun, wala na atang ganitong kulay ng Mio Sporty. Kasi yung mga Mio Sporty nila ngayon, no, ganito na itsura. Ipapakita ko na lang sa inyo. Ganito yung itsura. So, wala na siya yung matte black. Ayun, pinapalitan ko na din siya ng ilaw, nilagyan ko na din siya ng integrated light, no, na kapag magsi-signal light ka, naka-open lang siya, na color white. Tapos kapag magsi-signal light ka, dun lang siya mag-blink. Pinapalitan ko na din. Then,
nilagyan ko na din siya ng Zenlo na MDL. Okay, so ayun, pinapalitan ko na din to ng, I forgot ko anong ano yun, about sa battery, kasi pinapalitan ko na din siya ng busina, no? Iba na rin yung busina niya. Nga pala, tuloy ko lang yung sinasabi ko na wala na kasing ganitong matte black. Matte black kasi talaga yung gusto kong Muse 40. I think wala nang ganito eh. Actually, nung unang lumabas to, around siguro 2020, if I'm not mistaken, 2020, 2021. Okay, mga ganung taon, no? So, nung nakita ko to, sobrang gandang-ganda talaga ako sa Mio Sporty na to, yung matte black. Kaya nga sabi ko, kung magkakaroon man ako ng motor, no, yung pinakauna kong motor is Mio Sporty. Pero sa totoo lang, hindi ito yung una kong motor. Pero yung una kong motor is Mio din. Yung Mio I M3, no? Din sa mga nakakaalam, is M3. Yun yung una kong motor. Tapos binenta ko, bumili ako ng sports bike. So yung nakikita ninyong video ko sa ibang channel, yung Honda CBR 150R. So yan yung motor na ginagamit ko. At itong Mio Sporty. Magkakaroon din tayo ng discussion regarding that sa aking sports bike. Pero ngayon, dahil meron tayong gagawin, no, meron tayong agenda, yun muna yung i-content ko for now. Actually, marami pa akong gustong baguhin dito eh. Okay? Di ko naman siya totally babaguhin ng concept or anong tawag doon, yung mga Indonesian concept. Hindi gaano. Siguro mild lang. Hindi ko talaga totally gagayahin. Kasi may nakikita ko talagang sobrang sobra talagang yung modification. Pinapalitan yung ilaw, yung headlight, okay? Tapos talagang pinapababaan, tapos binabago yung itsura ng gulong. So sa atin, hindi natin yun yung gagawin. Kasi itong Mio ko na to is pinanglulong ride ko to. Siyempre, ayoko naman na, for example, pumunta tayo ng ibang lugar at mahuli tayo ng may mag-check na LTO, tapos makikita na ganun yung motor natin. So siyempre, di ba? Pangit naman. So medyo ano lang siya, semi modification lang yung gagawin natin dito. Siguro may mga idadagdag lang tayo, ganyan, pampaganda lang. Okay, pero hindi siya totally parang magmumukhang Indo concept, no? So, ayun, pinag-iisipan ko din kung babaguhin ko ba tong grab bar, kung papalitan ko ng chrome, or lalagyan natin siya ng top box, no? Yun nga lang kasi pag nalagyan siya ng top box kasi, parang mag-iiba kasi yung forma niya. Parang hindi magiging maganda yung forma. But anyway, so yun. So ngayon, samahan nyo ako, punta na tayo doon. Ayan, may kasama pala ako. Sasamahan niya ako sa mga pupunta at gagawin natin. Ayan. Yun nga pala, isa sa mga issue ko dito is yung kanyang tinatawag na batok. Kasi nag-ano na siya. Natatanggal na siya, no? Hindi na nga ito yung stock nito eh. Bali pinalitan ko na siya. Pero ganun pa rin nagtatanggal. At nakikita ko, yun daw talaga yung issue ng mga Mio Sporty. May nakikita naman ako kung paano gagawin para maging fit talaga siya. Kaso yun nga lang masyadong matrabaho. No, sana merong gagawa na kahit pa paano hindi ako yung maaabala. Tapos ito, sira na naman yung speedometer niya. Noong nakaraan, sira yung fuel gauge. Kung makikita ninyo yung mga content natin ng mga nakaraan, hindi ito gumagalaw yung fuel gauge, no? And also yung speedometer, sira din, no? Siguro paggawa ko na lang some other day kasi ang ating agenda for today is ipakabit yung kanyang bagong tambucho. Makikita ninyo kung ano yung bagong tambucho na ikakabit natin sa ating Mio Sporty. So yun, let's go! Actually, itong Mio Sporty, hindi siya yung pinaka-maganda. Sabi ko naman sa inyo eh. No, hindi naman siya yung pinaka-perfect. Sa design, is masasabi ko, on my opinion, isa sa pinaka-magandang design ang Mio Sporty. So, kahit na luma na siya, kaya bakit ito yung napili ko? Kasi ang ganda ng design niya eh. Pero, sa internals niya, syempre, ano na to, outdated na to. Unang-una, carburetor to. Tapos 115cc din siya.
And malakas siya sa gas. Yun talaga yung issue ng mga owners dito. Malakas sa gas ang Mio Sporty. Kaya nga tawag dito ngayong panahon na mataas ang gas. Kumbaga hindi talaga advisable ang Mio Sporty na gamitin sa mga biyahe-biyahe. Pero syempre wala naman tayo ibang motor. O meron man tayo yung sports bike, pang long ride, i-advisable ang sports bike. Ayun, ganun yung motor ko. Yung Honda CBR. Yan, ganyan. So nakapalit na din ng tambucho yung aking Honda CBR. Lalagyan natin ng spotlight yun sa ating channel din. Okay, so dito na tayo. Yan, dito tayo magpapagawa. Sa Promotor V2B. Sana wala silang ganong gawa. Okay, so ayun guys, again, welcome back. Actually, ito na yung second day ng vlog natin. Ito yung pagpapatuloy o continuation ng vlog natin. Actually, nung nakaraan, kaya to naputol, yung second agenda natin, no? Nagkaroon kasi ng aberya. Kaya minabuti kong i-cut na lang siya on the portion na kung saan nakabit na natin yung ating exhaust. So, nakita nyo yung first part natin is kinabit na natin yung ating exhaust. And, ito siya. Ayan. Okay, so napakita ko naman to doon nung unang video natin. Pero, slight lang, no? Unting-unti lang. And, binidyoan ko, nag-shoot din kami nun. Kaso, nung nakita ko yung video is hindi ko nagustuhan yung product. That's why inulit ko uli siya, no? Gusto kong ipakita sa inyo yung kung ano yung itsura ng bagong exhaust natin. Yan. So ang pangalan ng exhaust na to is Akil exhaust. Goodie siya. Actually ano siya ang itsura niya is para siyang kinochi, yung itsura niya. Pero parang alam niyo yun, yung parang ginaya niya yung kinochi, yung style nito. Tapos yun nga, kung maaalala ninyo sa unang part ng sinasabi ko ng video natin is yung difference ng Mio Sporty nung version 1, version 2. Tapos di ba meron akong binanggit sa inyo na Mio Sporty and Mio Salty. So nagkaroon kami ng problema. Gumagawa na ito nung yung nagkakabit ng exhaust na to. Kasi hindi niya ma-distinguish yung kung paano ikabit yung exhaust, kasi siguro first time pa lang niya makakita ng ganito klaseng exhaust, kasi nakikita ko ma-available nila dun sa shop nila is puro JVT. Tapos yung mga ano kasi version ng Sporty na to, meron siyang swing arm. Yung unang version kasi ng Sporty at saka version 2, wala kasing swing arm yun, no? So kasama na rin siyang natanggal. So ito na lang yung tinira. Actually, bibili din ako nito, no? Yung nut para sa rear. Para hindi siya ganyan, para hindi ganyan yung itsura niya. So yung luma, yung pa rin yung kinabit, no? So yun yung pagkukulang ko, dapat bumili na rin ako nito. Pero mas inuna ko yung bracket kasi akala ko walang bracket. Ito yung bracket ng exhaust. Akala ko hindi ito kasama. Ayun pala kasama siya. Bumili pa ako ng additional bracket.
So, hindi rin kami magkaintindihan paano namin ikakabit. So, buti na lang na figure out nung mekaniko kung paano siya ikabit. Akala ko nga, that time, hindi pa maikakabit yung exhaust kasi feeling ko, sabi ko, naku, mukhang mali yata yung nabili ko Kasi dapat, alam mo yung bibilin mo. Kasi magkaiba yung mga parts ng Mio Sporty and yung Mio Salty. Ito, actually gusto ko na din palitan yung kanyang air filter. Kaso hindi sukat yung Sporty na to dun sa nabili ko. Dapat daw Mio Salty yung binili ko. Kasi nga salty nga ito. So ayun, may mga ganong klaseng instances na hindi sukat yung mga parts ng Mio Sporty at saka Mio Salty. Kaya kapag bibili kayo ng parts, lalo na ito, itong bagong Mio Sporty, tignan ninyo mabuti kung sporty or salty. Kasi doon nag-range yung pagkakaiba nila and yung difference nila. So anyway, ayun. So yung second agenda dapat natin that day is mapaayos yung ating shock. Ewan ko, pagdating namin doon sa mismong shop na paggawaan ng shock, biglang naayos siya. Actually, ito ngayon, sira na naman. Yan sira na naman siya. Nagtaka ako pagpunta ko doon bigla siyang naayos. Kaya nagtataka ako. Sabi ko, anong nangyari? Nung nandoon na ako, syempre ayoko na lang mapahiya. Umuo na lang ako dun sa sa shop at yung nagbabantay na babae. Sabi ko, sige, gano'n na lang ako. Pero, ang totoo, natatawa ako. Sabi ko, ano nangyari? Ba't parang biglang naayos? Ngayon, pagbalik namin, okay, nasira uli siya. Yan, gumagalaw na naman siya. Hindi ko alam kung ano diferensya na itong shock na to. Hindi ko alam kung nauusog ba or something, no? Siguro kung palaging ganito magiging niya, siguro paayos muna natin. Tapos kapag bumalik ulit sa ganito, baka palitan natin. Kasi may problema din siya. Tumatama yung gulong niya sa mismong spring ng suspension. Kaya nauupod yung gulong. And also, ewan ko kung nakikita sa camera, may dent na siya dito. May dent na. Ikot ko na lang, pakita ko na lang sa inyo. Ayan. Ewan ko kung nakikita, may dent na din siya. So, yan, nauupod yan. Ito, yung gulong na yan, nauupod kasi tumatama dito. And then, may mga unti-unting mga black dito. Yan yung mga gulong, yan Ewan ko kung nakikita ninyo. Yan yung mga fragments ng gulong. Siguro, ayun. Pero itong model naman na pinili ko is pang Mio Sporty naman to. Siguro kung liliitan ko lang yung gulong, hindi siya sasayad. Pero kasi mas prefer ko kasi yung ganitong klase ng gulong no? Siguro paayos muna natin. Tapos after nating mapaayos, kapag gumanito ulit, bili na lang ulit tayo ng bago. Palitan na lang natin siya kasi ayan sira siya no? So hindi naman pwedeng ganyan yung motor natin, yung shock natin, importante ito. So ayun. Ayan. So yan yung ginawa natin. So nag-shoot ako ulit. And ito. Actually marami pa akong gustong gawin dito sa ating Mio Sporty, no? So nga pala itong side mirrors na to, hindi yan stock. Ito yung lumang side mirror ng M3 ko. Kasi 'di ba, nabanggit ko sa inyo, una kong motor is yung Mio i 125. So ito yung kanyang side mirror. Kinuha ko tapos binalik ko. Kasi nung nabili ko to, dahil second hand ko nabili to, yung kanyang side mirror masyadong maliit, no? Hindi na rin yun yung stock. Kaya ginawa ko, pinalitan ko ito, pinalit ko. For now ayoko muna siyang palitan, no? Kasi kahit paano gusto kong maging classic pa rin yung ko. Sabi ko nga sa inyo, ayoko masyadong maging Indo concept itong natin, Mio Sporty. Gusto ko at least kahit paano unti-unti, no? So hayaan muna natin siya diyan.
So, siguro mga susunod nating i-upgrade, syempre yung levers, no? Ako, tumitingin ako ng levers. Then, yung suspension sa harap, no? Ito, bala ko rin tong palitan. So, ewan ko kung anong brand, kung meron kayong masasuggest na magandang brand for the suspension of Muse 40 sa front, no? Pwede kayong mag-suggest dyan sa comment section. Then, palitan ko din yung disc brake. So, may nakakita na ako. So, yun yung ipapalit ko. Disc brake and yung caliper. And also yung hose na ito, papalitan ko rin. So, may mga nakita na ako. Naka-add to cart, hindi ko pa ma-check out kasi, ano niya na, maraming gastusin pa. No? So, pero, syempre, inuna ko yung ating exhaust. Ayan. Tapos, ito rin problema ko din yung ating center stand. Hindi ito yung stock. And kung mapapansin ninyo, gumagalaw siya. Gumagalaw. Nagsishake yan. Sabi sa akin ng mga mekaniko, dapat na daw ipaayos yung mga bearing sa ilalim. So, yan din. Papaayos din natin yan. No? So, yan yung mga isusunod na. Ito ding side stand. Gusto ko ding palitan. No? Siguro sabay na rin ng center stand. Pero, ayun. Siguro sa susunod na lang din yan. Itong seat natin, pinabago ko na rin to. Pinabago ko na din to. And, okay naman siya. Pero balak ulit palitan. Medyo hindi rin pala maganda kapag isang buong ano siya, smoke. No? So, may nakita ko na may something na design na apoy dito. So, nagustuhan ko yun. Or siguro palitan natin yung checkered. No? Basta kung ano yung matimpuhan natin, anong maging mood natin that time. Gusto ko rin palitan yung seat cover. Tapos, napalitan ko na din yung mga bolts. 100% na yan, napalitan ko na yung mga bolts. No? So, ito din, lalagyan ko din siya ng cover. No? Lalagyan ko ng cover ito. May nakita na ako, naka-add to cart lang. Hindi pa na-check out. Okay, yung ano natin, foot peg for our pillion. So, pinag-iisipan ko kung papalitan or stay put na lang siya dyan. No? So, ayun. Actually, gusto ko talaga itong magamit ng mas matagal. Itong ating Muse 40. Kasi sabi ko nga sa inyo, nung nakita ko to, ito yung isa sa, for me ha, on my opinion, isa sa pinakamagandang itsura ng motorcycle scooter. No? And for me, ang Muse 40 is tatagal yung kanyang design, no? Kumbaga parang pasok pa rin sa panahon. Parang timeless yung kanyang design. Kasi kahit na magkaroon ng maraming motor o motorcycle, no, na scooter, isa pa rin ang Muse 40 sa magaganda ang design, no? Kaya nga sabi ko, ang wish ko, sana gawing FI na lang to ng ng Yamaha para kahit paano maging tipid. Kasi kapag carburetor talagang sobrang lakas na sa gas. Lalo ngayon, na kung saan ang taas ng presyo ng gasolina natin, hindi ko to malong ride kasi ang mahal ng gas eh. Ang hirap hirap lumaya, hirap pumunta ng Ilocos, ang hirap pumunta ng Baguio, kasi gagastos ka talaga ng doble pag ride sa inyo. So yun, pinakalas natin gagawin is, alam ko narinig nyo na yung teaser kung anong tunog ng ating exhaust. So now, ipaparinig ko po sa inyo kung ano po ang tunog ng ating exhaust. Akil exhaust. So yan, ewan ko kung naririnig ninyo, no? Pero yan yung tunog ng ating Akil exhaust. So, goodie lang siya, no? Tahimik lang siya. Siguro, pasado to sa LTO, I don't know. Oh, by the way, nakarehistro naman tong motor ko, no? And kakarehistro ko lang siya nitong March. Okay, tuwing March kasi yung niya. April pala, April. Pero March yung kanyang paso, no? Kakaparehistro ko pa lang sa kanya. So, tingnan natin kung sa susunod na susunod na taon pag parehistro natin siya, kung good sa LTO yung ganitong klase ng exhaust. So, Akil exhaust.
Okay, so tingnan natin yung pag binombet natin. Tingnan natin. Yan, medyo open field kasi dito. Kaya, kumbaga, kalat yung tunog. Pero pag sa mga closest space, malakas yung tunog niya. No? And, ewan ko, siguro dahil na anuhan lang siya ng bigat, no, sa weight, dahil natanggal yung kanyang swing arm, yung kanyang stock na swing arm, gumaang yung motor ko. Ang gaang ng handling. I don't know, siguro dahil kasi nag-upgrade na rin ako ng panggilid. No? Pinalitan ko na yung pulley ko ng JVT na pulley. And pinalitan ko din yung mga bola niya ng 9-inch, no? And yung belt pinalitan ko na din. So siguro yung spring, no, center spring pinalitan ko na rin. Then hindi na kasi stock yung ano nito eh. So yun lang, no? Yung sa mga nagbebenta ng second hand, sometimes hindi sila nagiging honest sa kanilang mga binibentang motor. Kaya sabi nila, walang issue, okay yan, ganito, gas and go, ganyan. Pero kapag nabili mo na, tapos ginagamit ko na, nabayaran mo na, dun mo lang, lalo ako, hindi naman ako experience sa pagdating sa mga motor. May onting alam ako, dahil kaya naman ma-research, kaya namang mapag-aralan. Pero alam mo yun, yung talagang total hindi ka talaga maalam pagdating sa mga parts and all. Pero ayun, sabi niya sa akin, all stock daw, all stock. Nung inopen yung panggilid, hindi na stock yung clutch shoe. Tapos upod na yung sa brake, no? Ito, yung sa rear brake, no? Upod na. Inano ko din yun, brake shoe. Pinalitan ko na din yun. Then, ano pa ba? Nilinis yung panggilid. And also, masyado akong meticuloso pagdating sa langis. So ito, nagpalit ako ng langis na dapat blue core pala, no? Yamalube na blue core. Nakalimutan ko eh. Medyo umano kasi yung hatak niya, medyo nabawasan yung hatak unlike nung una. Pero nung napalitan ng exhaust, gumanda yung takbo niya sobra. Di ko alam kung dahil ba nawalan ng swing arm, gumaang. Ang gaang ng feeling niya nung napalitan ng exhaust. Ewan ko kung dahil ba siguro sa napalitan din ng panggilid, no? So for me, no, siguro I suggest na din, although ito pa lang yung first bike ko na kung saan scooter na CVT na pinalitan ko ng panggilid, in-upgrade ko yung panggilid niya, and at the same time pinalitan ko din yung tambucho niya. Gumanda yung tunog at gumanda yung takbo. First time, hindi ko alam kung talagang ganun ang case, no? Pero siguro I suggest kung papalitan ninyo yung tambucho, palitan nyo din yung panggilid. I-upgrade nyo din yung panggilid para siguro mas maganda yung takbo. So, ayun lang. Thank you sa pagsama sa akin. Through of this video, kung nakaabot ka sa video na to, no, and if you like this content, no, kindly like, pwede naman din i-share. And kung gusto mo pa makita yung journey namin ng aking Mio Sporty 2019 Mio Sporty, mag-subscribe ka na kay Ride Theory. That's it. Thank you so much. Bye.